Gusto mo na bang magtanim ng agarwood? Sa pagsikat ng agarwood sa social media, dahil milyon-milyon pala ang pwede mong kitain sa pagtatanim at pagpoproseso nito, dumarami na rin ang mga nag-aaral kung paano ito itanim at mga kumpanya na nag-o-offer ng mga investment program. Gayon din ang pagsulpot ng mga community na nagtatanim nito. Kaya naman mas dumadami na rin ang mga naghahanap ng mga seedlings nito. Pero teka muna, ano nga ba ang mga dapat nating matutunan o malaman bago magtanim ng agarwood? Una, kailangan nating ma-secure muna ang titulo ng inyong lupa. Kailangang nasa private property na may clean title ang inyong pagtataniman. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga proseso kung papaano nga ba magsimula ng agarwood farming. Talakayin po natin ng onte yung importance po ng ating pagsisimula when it comes to registrations and permit. Pagkatapos po natin makakuha ng seedlings, ano po yung next step natin? Kung meron silang lupa na hindi pa nare-register, mapapakinabangan ba nila after 5 years iha-harvest ang kanilang mga puno? Yes, pero una sa lahat, dapat yung binilhan nila ng seedlings, dapat meron legitimate documents from DNR. Yeah. Ipakikilala din natin ang isa sa very credible agarwood plant nursery na pwede nyong bilhan ng inyong mga panimulang pananim. The name of our farm and nursery is Roving Agriventures Inc. Nakapagtanim po kami ng a little over 2,000 seedlings at naitanim po namin sila nung July of last year. 7 months po sila nung tinanim namin from seeds. Siguro ngayon, kung simula seeds up to now, kung bibilangin po natin, nasa mga 20 months old sila. Naimbitahan tayo sa Naval Biliran, sa isang agarwood plant nursery na pagmamay-ari ni Ma'am Roselyn Espina Paras. At bukod sa kanilang plant nursery, meron din pala silang more than century-old na mother trees. Dito nang gagaling ang kanilang mga seedlings. Ngayon lang po ako makakayakap na meron pala talagang mga native trees sa atin na napakalaki na, more than 100 years old na. Yes. After maiparegister ang kanilang mother trees, dito nang gagaling ang kanilang mga binhi ng Aquilaria malacensis. May chance po kayo na makuhaan yan ng permit at yan ang siguradong baka ang matatawag natin factory na ng inyong mga seedlings or money-making tree. Totoo yan. Totoo, it can be considered as a money tree ang inyong mga mother tree, kaya wag niyo pong puputulin. Yes, wag na wag niyong puputulin at mahaba ang ibibigay sa inyo na long season of earning. Yes. Kumbaga. Mamamangha ka rin sa sobrang laki ng kanilang more than century-old na mother tree na hindi kayang mayakap ng isang tao sa sobrang laki. Napakalaki po ng puno. So if I try to hug it, kailangan ko pa ng ilang tao dun sa kabilang side. Kung ikaw ay baguhan at nagsisimulang magtanim ng agarwood, napaka-importanteng lihitin mo ang ating mga pananim dahil sayang ang puhunan at lalong-lalo na ang panahon kung mali ang seedlings na naibenta at na-deliver sa inyo. Paano malalaman ng isang viewer natin na may doon sa bibilihan nila legit ba o may paperworks yung may support na legal or credible yung seedlings na mabibili nila? Example ko na lang yun sa akin. Though hindi kami ganun pa talaga nakakabenta ng maramihan, pailan-ilan pa lang, pero we give them a copy of our WCP. Maraming klase ng agarwood at marami ring nagbebenta na hindi nagsasabi ng totoo kung anong variety ang kanilang ipapadala sa inyo. At kung kulang ka pa sa kaalaman dahil baguhan, talagang maloloko ka. Lalong-lalo na kung hindi ka pa marunong mag-identify kung anong klase ng agarwood ang naipadala sa iyo. Importante sa inyo na alamin po na natin yan bago natin itanim dyan sa mga lupa na namanan nyo na hindi pa natin napapasilip sa government. Kung pwede kayong mag-business dyan kasi sayang ang panahon at syempre baka atakihin pa sa puso or talagang mapapaiyak kayo kung nag-google na kayo ng oras tapos hindi naman pala pwede to begin with. Yeah, so it's very important to start it right. Pag-aralan po natin. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri. Ngayong episode, dumayo tayo dito sa Naval
Biliran. Biliran. At syempre, kasama natin, siguro sa mga taga rito, kilala nyo na, si Ma'am Roseline Espina Paras. Yes. And of course, she is the Vice Governor Yes. po sa kanilang bayan. And it's an honor po na maimbitahan po ninyo dito. Maraming salamat. Yes. Thank you for coming. Thank you rin po. So, ito po naman po ang ating napaka-mainit hanggang ngayon. Parami ng parami po ang ating mga dinadalaw, pinupuntahan, nag-iimbita ng mga Agarwood entrepreneurs, agripreneurs na talagang pinapasok na ang industriya na ito at emerging industry. Nandito po tayo sa kanilang plant nursery. Ma'am, sa anong probinsya po ito? Bayan ulit? Province of Biliran. Nasa Biliran. munisipyo tayo ng Naval, capital town. Ayan. At ito pong barangay po ninyo is? Barangay San Pablo. Yan, Barangay San Pablo. At syempre, napaka-importante, unang-una lagi is magsimula tayo ng tama. In any kind of business, always start it right. Yes. So sa Agarwood, start it right with credible na mga seedlings. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Roseline Espina Paras at andito po tayo sa aming mini plantation ng Agarwood at nursery dito sa lungsod ng Naval, probinsya sa Biliran. More or less, I think a little over 1 hectare siguro. The name of our farm and nursery is Roving AgriVentures Inc. Roving dahil my name is Roseline and my husband's name is Irving. Kaya Roving. Nakapagtanim po kami ng a little over 2,000 seedlings at naitanim po namin sila nung July of last year. 7 months po sila nung tinanim namin from seeds. Siguro ngayon, kung simula seeds up to now, kung bibilangin po natin, nasa mga 20 months old sila. Dahil doon sa ating mother tree, yung mga seedlings na seeds na manggagaling sa kanya. So we have to make sure na we get to germinate them at para makarami pa rin po ng matatanim. Ngayon lang po ako makakayakap na meron pala talagang mga native trees sa atin na napakalaki na, more than 100 years old na. Yes. Laki ng puno. Ma'am, paano ba natin to na-acquire o ano ba yung story behind dito sa puno na ito? The story behind it, ibigyan natin yung may-ari and then he offered it to us. So yun, then nag-close deal kami. And yun, sinigurado natin na naaalagaan siya na maayos ngayon. Yeah. Kasi nung nakuha namin siya, ang dami mga nagtigbas ng ng mga portions. May mga nauna nang nag-try i-harvest. Yes. Oo. Pero mukhang wala naman nakuha kasi hindi na inoculate yun. Oo, hindi inoculated. Yes. Yan. So importante po na pangalagaan po natin ang ating mga mother trees. Yan po ang tatalakayin natin ngayong episode bukod sa mga legalities. Of course, an opportunity din para sa inyo kung meron kayong na-identify na puno or mother tree, matured trees na sa inyong bakuran or sa lupa ng inyong lolo't lola, somewhere sa kasuluk-sulukan ng inyong probinsya, may chance po kayo na makuhaan yan ng permit at yan ang siguradong baka ang matatawag natin factory na ng inyong mga seedlings or Yes. money-making tree. Totoo yan. Totoo, it can be considered as a money tree ang inyong mga mother tree, kaya wag niyo pong puputulin. Yes. Wag na wag niyong puputulin at mahaba ang ibibigay sa inyo na long season of earning. Yes. Kumbaga. Yeah. So hindi lang sa inyong pamilya, kundi para sa inyong komunidad or mga karatig bayan na naghahanap po ng magiging credible supplier. So kung kayo ay may mother tree at yan po ay nakuhanan natin ng permit, nag-qualify po kayo or naging eligible ang inyong lupa doon sa criteria na pwedeng makuhanan ng permit, yan po ay makakatulong hindi lang sa inyong pamilya, kung hindi po sa iba't ibang mga panig pa ng Pilipinas na gustong makabili ng credible na mga seedlings. Kung makikita niyo po yung ating mother tree, nabanggit namin na malaki pa po ang nagastos sa paglalagay ng perimeter fence kumpara doon sa mismong puno. Dahil binibigyan namin ng importansya syempre ang ating mother tree, lalo na more than 100 years old na po ito. Between 100 to 200 years old. At syempre, ito ang nagiging source namin ng mga malulusog na seedlings na galing dito talaga sa aming lugar. Ganun lang naman talaga ang paninigurado sa pag-aalaga namin doon sa mother tree. At wala po kaming planong putulin yon.
Yun po ay habang buhay, God willing, na gagawin po nating source ng ating mga seedlings. Napakalaki po ng puno. So if I try to hug it, kailangan ko pa ng ilang tao doon sa kabilang side. Nung nakakuha po tayo ng ating mother tree, talagang isinigurado natin na maiparehistro po natin ito sa DNR at makakuha tayo ng lahat ng legal documents like WCP at PTPR. All seedlings dito po sa ating nursery, they are all legitimate, either galing sa mother tree po natin and at the same time, yung mga binibili rin po natin galing sa labas. Lahat po yan from legitimate sources na registered with the DNR. Isa po yan sa nagbibigay lakas ng loob din po sa atin para makapagbenta rin at makapag-supply dito ng mga seedlings ng lapnisan. Talakayin po natin ng onte yung importance po ng ating pagsisimula when it comes to registrations and permit. Pagkatapos po natin makakuha ng seedlings, ano po yung next step natin? Kung meron silang lupa na hindi pa nare-register, mapapakinabangan ba nila after 5 years iha-harvest ang kanilang mga puno? Yes, pero una sa lahat, dapat yung binilhan nila ng seedlings, dapat meron legitimate documents from DNR. Yeah. Paano malalaman ng isang viewer natin na may doon sa bibilihan nila legit ba o may paperworks yung may support na legal or credible yung seedlings na mabibili nila? Example ko na lang yung sa akin. And though hindi kami ganun pa talaga nakakabenta ng maramihan, pailan-ilan pa lang, pero we give them a copy of our WCP. That's one. Meron din kaming ibinibigay na local transport permit from DNR. Yes. And also official receipt. May resibo. Yun ang mga patunay na yung binibilhan mo legal. May WCP, may local transport permit, and of course, may resibo. So, pagkabili nila, pag itatanim nila yan sa kanilang farm, dapat yung farm nila privately owned na agricultural land and hindi siya yung forest land or timberland. Ayun. So, yun po yung talaga medyo masakit isipin. Pag na criteria, wala na tayong magagawa. Pag nag-fall siya sa category na timberland, hindi po tayo talaga pwedeng magputol dyan. Yes. Mayroon po bang ibang way kung gusto nila talagang maging commercialized na siya or pwede for business? Ang timberland? Apo. Sa ngayon. Ano yan? Republic Act na yan. Yeah, House Bill. Dapat isalang sa Kongreso kung may kailangan kang i-declare from forest land or timberland to alienable and disposable. Yeah. So, that would need the Republic Act. Ayan, so medyo mabigat. No? Importante po na naiintindihan po natin ang batas. Kaya importante sa inyo na alamin po na natin yan bago natin itanim dyan sa mga lupa na namanan nyo na hindi pa natin napapasilip sa government. Kung pwede kayong mag-business dyan kasi sayang ang panahon at syempre baka atakihin pa sa puso or talagang mapapaiyak kayo kung nag-google na kayo ng oras tapos hindi naman pala pwede to begin with. Totoo. Yeah, so it's very important to start it right. Pag-aralan po natin. Ngayon po, meron po din po silang community dito. So kung kayo ay from Tacloban, ano po ba ma'am yung mga sakop na kapitbahay po ng inyong bayan? We're in Region 8. So, of course, andito yung mga grupo sa Tacloban. Mga kasama natin yan sa Pasig, from Ormoc, and Samar. Actually, meron din tayo from Mindanao The community we're in is composed of Luzon, Visayas, and Mindanao members talaga. So, lumalawak na yung scope ng kanilang community. And it's Philippine Agarwood Solutions, Inc. Ayan. Yung PASI. Yan yung, ang members niyan is all from Luzon, Visayas, and Mindanao talaga. All agarwood enthusiasts, agarwood farmers. Yeah. So, community na nagtutulungan. Kung meron kayong gustong matutunan, they will not hold or they will not hoard the knowledge. Yes. They will unlock it for you, isi-share. Kung kasama po kayo sa isang grupo, hindi po mahirap makahanap ng mga legitimate sources ng seedlings. Pero kung mga baguhan at gusto pa lang pumasok sa larangan ng pagtatanim ng agarwood, nakikita ko po ang mga hurdles and challenges, no? Kung paano makahanap ng lehitimong supplier ng seedlings natin. Actually, bago po ako nagkaroon ng nursery at mother tree, nakabili rin po ako actually sa hindi legit na supplier. Kasi yun nga, narinig ko so many years back na
maganda ang ano sa Agarwood, so I wanted to try. Pandemic pa ata noon kasi nag-land trip lang kami. So nakabili ako ng isang crate, maliit lang, konti lang, siguro mga 20 pieces. Unfortunately, yun nga, dahil hindi siya from a legitimate source, online ko lang ata nakita yung supplier eh. Nung tinanim namin, hindi rin, dahil hindi ka naturuan kung paano, walang support mechanism. No? So nothing came out of it. Sa akin, naniniwala ako, iba pa rin ang meron kang mga kaibigan, or if you belong to a community that are planting agarwood talaga na legally. Kasi ang daling makahingi ng tulong. Kunyari, may problema ka pag tanim mo, bakit naninilaw yung dahon, bakit nagkakaroon ng ganitong butas, ano kayang insekto to, ganyan-ganyan. Community kayo nagtutulungan. Ang daming pwedeng pagtanungan and thank God, lahat sila ang bilis sumagot sa kung paano man solusyonan yung problema. Payo ko lang po, doon po sa mga may makikitang mga lapnisan sa inyong mga lugar. Sana naman po, huwag niyo pong putulin. Lalo na kung ito ay nakalagay sa mga forest lands na tinatawag, no? Or timberland. Ibig sabihin po niyan, ang gobyerno po ang may-ari ng lupa na yan. Hindi po yan personal na pag-aari natin. Isipin din po natin ang kalikasan. Kasi marami pong nangyayari, pag pinuputol po natin ang mga puno, lalong-lalo na yung mga example na lang po natin dahil nasa agarwood naman na industry tayo, yung mga lapnisan na nasa wild. Hindi po lahat ng lapnisan meron kayong makukuha na agarwood resin. Only 10% out of all the wild lapnisan trees grown in the wild ay 10% lang po ang merong agarwood resin. So, hindi porket may nakita po kayong agarwood o lapnisan na nakatanim dyan, pag pinutol nyo, meron po kayong makukuhang resin. Hindi po yan totoo. Kaya sayang naman po kung magkakaroon tayo ng indiscriminate cutting of trees. Lalong-lalo na nga, tulad na sinabi ko, kung yan po ay nakatanim sa isang timberland o forest land, illegal po yun. At sayang naman po, much better siguro kung alagaan at yung mga seedlings na lang po ang pagtuunan ng pansin. No? Lalong-lalo na kung yun ay naayon din sa batas. Kung okay lang din ang DNR na ang seedling ng wild ay pwedeng pakinabangan ng taong bayan. We all have a chance to get this opportunity, a big chunk of this pie na bago pa lang mag-emerge sa Pilipinas. Kaya sa akin na rin po nanggagaling na wag po tayong mag-angasan, wag po tayong mag-away-away, wag po tayong magpagalingan. Instead, we share the knowledge nang magkaroon po tayo ng industry standard, magkaroon din po ng suporta ang ating gobyerno sa mga polisiya. Yes. At everybody happy kasi madali nang mag-export, Yes. madali nang magbenta. Kung may sarili kayong market, hindi kayo mahihirapang i-export kasi meron na tayong industry standard na tinatawag na policies na everybody can just openly export or sell all over the world. Yes, as long as we follow talaga all the rules and regulations ng government. Yan. So, alam mo, I would like to add, no? Yes, po. The mantra of our mentor, sharing is caring. Yeah. Sharing is caring. Very simple pero straightforward. Diba? Yes. Kaya ano talaga maraming makikinabang basta magtutulungan. Tama, yan. Sa totoo nga lang po, it's so sad na kapwa Pilipino nagtatalo dahil lang sa agarwood. Nagkakaroon ng bangayan sa social media at kung saan-saan pang avenue. Sabi nga nila, kahit lahat ng Pilipino magtanim ng lapnisan, hindi pa rin kaya isupply ang demand. Especially for the years to come. Mas maganda kung magkakaisa kami, magkakaisa tayong lahat para talagang mas mapatibay pa natin ang industriya ng agarwood. I honestly believe that this may have the chance to turn our country around. Hindi naman dahil nakapasok tayo dito sa ganitong industriya, no? Pero dahil nakikita natin na meron talagang demand eh. May demand, tayo, kaya natin mag-supply. So, bakit kailangan pag-awayan? Dapat magtulungan.
inaanyayahan ko po sana kung sino mang grupo or mga organisasyon na nasa agarwood farming, magsama-sama po tayo, magtulungan po tayo para malay natin, mas mapabuti pa natin kung ano man ang polisiya na meron ng ating gobyerno para magkaroon talaga ng, kumbaga, integrated approach or overall approach ang ating government sa agarwood. Dahil nga, emerging market, sabihin na natin, ang agarwood industry dito sa ating bansa. Ang gobyerno, pinag-aaralan pa rin nila yan. So, what more? Magkakaroon ng mga magagandang policy ang ating gobyerno kung makakasalamuha sana at makikita nila na ang mga agarwood farmers, agarwood associations, agarwood groups or communities ay nagkakaisa para lang mapatibay natin at mabuo talaga ang industriya ng agarwood dito sa ating bansa. Sabi nga ni Idol ka Ernie Baron, knowledge is power, and dito rin po we share the same beliefs, agree sa agree. Knowledge is power, but kulang pa yan, dagdagan po natin, we need to take action. Planting a tree requires another 5 to 7 years waiting, plus the processing and all, plus the marketing. We should start now. Kung nasa ibang bansa ka, umuwi ka, magbakasyon, taniman mo na yung lupa mo, acquire a piece of land. We have the experts already. We can grow together. Yes, Yan. agree. Yan. Agree po ba kayo sa agree, ma'am? Agree sa agree. Approve. Don't forget to like and subscribe.